Okay, good morning everyone. Welcome back ulit sa ating channel, no? Dugtungan natin. Ano na natin yung part 2, no? Pag-usapan na natin yung autoimmune disease, Graves' disease, no? Yung hyperthyroidism, kung paano ko siya nakuha, no? So, ang ganda ng araw ngayon. Lumabas kami ng family eh. Okay, tara, kwentuhan tayo. Okay, ayun nga na-diagnose ako ng, tawag dito ng hyperthyroidism o ng, Graves' disease. Ang, diagnosis dun, autoimmune. So, nasa katawan ko siya, yung paliwanag ko nga dun 'no, paliwanag din ni doktor. Ngayon siyempre andiyan yung iche-check yung leeg natin, 'di ba, ayan oh, makikita niyo yung leeg ko, 'di ba? Kakapain niya ng doktor, dito, dito, makikita niyo, pagka gaganunin ni doc, oh, lumalaki yung leeg, o may bukol dito, ultrasound tayo. So, may mga ganong management ang mga doktor, no? Kaya napakahalaga ng pagpapa-check up natin. Hindi lang hindi lang basta may nararamdaman tayo. Of course, kailangan talagang dumaan tayo sa proseso para masabi ng ating mga butihing doktor na tayo ay mayroong kondisyon kagaya ng hyper or hypo. Okay? So, syempre, doon na pumapasok yung tinatawag nating assessment. Physical assessment muna. Tara, ano nga ba yun? Okay, nagkakaroon tayo ng, physical assessment kagaya niyan, makikita mo sa itsura mo, dumating ako dun, payat na payat, okay? Yung mata ko, lubog, parang, pagod na pagod, yung buhok ko tuyot na tuyot, malutong, dry na dry, gano'n yung itsura, eh, 'no? Yun yung makikita nung doktor. Tapos ano pa, yung balat ko, 'di ba, tuyot, ganyan siya, eh. So, yun yung tinitingnan ng doktor. Ano pa, yung sumunod, yung, ah, baseline para masabi niya talaga na hyper ako. So, mag-o-order siya ng, vital signs, nakunan ako ng vital signs, tapos mag-a-undergo na tayo ng, thyroid function na test, 'no? So, napakahalaga po nun para ma-determine kung ano nga ba ang, kalagayan ng ating, thyroid, okay? So, after an hour, kasi sa ER ako pumunta nga nun, eh, nung ano, eh, nung sabi ko parang may shortness of, breath ako, and at the same time, yun nga 'no, nakakaramdam na ako ng, tremors. Kasi i-explain mo yon sa doktor 'no, hindi hindi ka basta-basta iche-check up or pupunta ka dun, "Doc, ikaw na bahala." Hindi gano'n, siyempre may interview tayo 'no. So yun nga, sabi ko, "Doktor, may tremors ako, tapos nakaka-experience po ako ng, kabog sa dibdib. Minsan pagka ganitong nagsasalita ako para bang may nag-i-skip basta hindi ko maipaliwanag na gano'n." So yun yung nangyayari 'no. So sabi ng doktor, ECG tayo tapos magkakaroon ka ng, thyroid function test. Kukunan ka namin ng, blood sample, o si ano naman, si nurse, o yun, kuha ng BP. Actually nakaupo nga lang ako nun. Binipi ako, normal naman yung BP ko nun, parang 120/70 or 110 ganyan. Pero yung heart rate ko mataas, nakaupo lang ako nun sa bed, parang gan'to, nakaupo lang ako. Pero ang nangyayari po, yung aking, heartbeat kahit nakaupo ako, nakapahinga, umaabot ng 105, 110, 115 ganyan, 100. To think na nakaupo ka, dapat ano nga lang 'yan, mga 70, kung naka-at-rest ka lang. Pero bakit umaabot ng gano'n, 'di ba? So sabi nga sa akin ni doctor, "Sir, mukhang possible kagaya ka nung twin brother mo na meron kang, hyperthyroidism. But again, kailangan po kayong makita ng espesyalista." Doon na po pumapasok ang kahalagahan ng, pagpapa-check up. Kailangan na nilang i-verify 'yon at doon darating si endocrinologist, okay? Okay. Pagdating ni no, no, sorry. Pag-akyat ko sa room ni doktor, ni endocrinologist, nakita niya sa result ko.
Okay, Mr. Ragel, yun yung sabi niya, ha. Pakinggan niyo mabuti. Base dito sa resulta ng, ano mo, ng, thyroid function test, dumito ka na muna sa ospital. O, alam niyo na ibig sabihin, magpa-confined ka na. Ang naging desisyon ko, opo, magpapa-confined ako. Espesyalista 'yon, 'wag na po tayo makipagtalo, ha? Kasi, ah, professional 'yang mga 'yan, may PRC, may karapatang manggamot, may karapatang gumamot. Oh, gano'n lang kasimple, okey? Dumito ka na muna, kasi kung pauuwiin kita puwedeng maging mas malala, puwede kang atakihin habang naglalakad ka, commute lang naman ako nung time na 'yun, eh. O pupuwede kang atakihin. So, 'di ba, kung uuwi ka, kailangan natin pumirma ng, waiver natin, sabi sa'kin ni, doc. Kasi ako ang nire-recommend ko talaga sa'yo, ospital ka na muna ng ilang araw. Oh, 'di siyempre do'n na muna ako, kumain muna naman ako. Imagine kumain lang ako sa ibaba nun, kasi sa ibaba nun natatandaan ko may Shakey's. Sa ano yun, sa Muntinlupa Medical Center, ano ba yun, MCM yun sa Munti. Kumain lang ako. Pagkakain ko, umakyat ako, Diyos ko. Nakaupo ako, may mga pinipirmahan akong dokumento. Kakakain lang, imagine, kumakabog yung dibdib ko. Pag BP sa'kin, normal pa rin, 120/80, 120/70. Pero ang heart rate ko pumapalo ng 115. Okey, pagdating ko do'n sa room, nilagyan na ako ng dextrose. Oh, inexplain na sa'kin ng doktor, "Sir, dito ka muna. Ang magiging gamutan natin, ito yung mga ipaiinom namin sa'yong mga gamot. May ibibigay rin kami sa'yong, para sa heart, which is, Inderal Propranolol. Iinom ka na ng Metimasol. I-o-observe namin kung ano yung responde ng katawan mo sa mga ibibigay naming gamot, at ang importante sa lahat, hindi ka ma-dehydrate." Oh, naka-dextrose ako. So, gano'n. May tubig din naman akong iniinom per orem. Tapos sa pagkain, kahit anong gusto mong kainin, o 'di pa-deliver ako. Mababait yung mga staff do'n 'no. So, actually wala kasi akong kasama no'n. Nakisuyo nga lang ako do'n sa ano, barkada ko na, "Pumunta ka sa bahay, kunin mo yung charger ng cellphone ko, tapos yung nanay ko may ibibigay sa yung bag, pakidala mo rito." Oh. So, gano'n lang. So ayun, kinakain ko lahat ng gusto kong kainin kasi ang metabolism ko no'n pang-teens, okey? Sobrang bilis. Ultimo cholesterol ko bagsak, uric acid bagsak. Hindi naman maganda 'pag bagsak lahat, kailangan nasa normal level lang. Okey, gano'n siya, ha. Oh, 'yun na nga. So, pinaliwanagan ako ng doktor, autoimmune disease ang sakit mo, Ragel. Ibig kong sabihin, um sa ayaw at sa gusto mong lumabas, lalabas talaga 'yan, sabi niya sa akin 'no. Hindi mo 'yan nakuha ng dahil sa naninigarilyo ka noong araw, hindi mo 'yan nakuha because of stress. Ang ating immune system po ay inaatake ang thyroid natin, ang mga tissues, thyroid tissues, thyroid cells, inaatake niya, at 'yon ay nagli sa Graves' disease. Okay. Hindi naman ako na-expose, nga sabi ko nga sa unang video, hindi ako na-expose sa mga chemical o sa radiation, hindi naman ako na-expose, okay. So, tumagal ako sa ospital, pumasok ako Lunes Santo, na tandang-tanda ko 'yun, Marso 'yun, 2018. Lunes Santo ako pumasok, nakalabas ako Miyerkules Santo na ng, tanghali, 'no, gano'n. So, gano'n talaga buhay. Kailangan natin tanggapin, 'no, na nasa akin na 'yon. Okay. So paano? Maraming, salamat ulit sa panonood. Dudugtungan ko ulit 'yan sa part 3 at kailangan ko ng, kumilos at, mamamasyal kami, ha? So paano, hanggang sa muli, maraming salamat. God bless everyone. Thank you.